everyone, my name is Larita Cantelado and today I will be discussing the improvement and optimization cycle. Once a process is modeled, it becomes easier to identify areas where improvements or optimizations can be made. This can lead to more efficient software systems and better user experiences. So, ang improvement and optimization cycle is this is the step-by-step that organization use para mas masabtan nila unsay dagan sa ilang proseso. And then, little by little, mag-improve sila. In simple terms is, before you change something, you study it first, then mag-adjust na dayon, then mag-finalize para sa better version. Mauni siya ang idea sa cycle. So, ang continuous improvement process, we have three phases: the unfreeze phase, change phase, o reprise phase. So, first is the unfreeze phase. So, ang unfreeze phase is diri nga part where we slow down first and mag-observe na gani before ta muusab sa process. Kailangan sa nato masabtan unsay current workflow. So, during ani nga phase is we usually do process modeling para meaning ana is gina-drawing or naga-use tag diagram atong ibutang ang flow sa diagram para makita gyud nato unsang steps ang ga-consume og time og unsay unnecessary, unsay lisod og asa usually magka-delay. So, gitawag siya unfreeze phase kay mura ginapaluagan pa gani nato ang old system. We're not fixing yet, but we're just understanding everything clearly. So, ang second phase is the change phase. So, mauni diri ang pinaka-action part kay diri na nato makita ang mga problems like delays, mga steps nga redundant, tasks nga pwede pa ma-automate, or areas where people get consumed. Where kung asa ta ma-confuse sa mga kuan. So, after na to ma-identify those issues kay diri na pud taw magkuan og start og planning how to fix them. So, this might include nga kadtong sa mga mag-remove tag steps, i-simplify nato tong mga procedures, or mag-add tag tools to make para mas mapadali ang work. So, basically diri gyud pud ta magkuan sa atong actual change. Tapos gikan sa old process is padulong na pod sa improved version. So, ang ikatulong nga phase is reprise phase. Kani nga phase is diri na ta mag-implement og improve process and kanang make it the new standard gani. In short is diri na to gi-finalize na ang changes, and everyone in the team or organization kay diri na pod mag-starts of following the updated workflow. So, ang kaning kuan is ang reprise phase is na siya goal nga stability para magkanaganing makonsistent ang output and dili na balik-balik ang old problems. So, one of the example ani is parehaan ng mga sa company gani nga mag-process og customers order manually. Like ang example ani sa unfreeze phase is magkuan gani sila, they check the current steps like kanang taking orders, checking stock, mag-packing, shipping. Tapos ang sa change phase naman kay diri na nila ma-notice ang manual stock checking is kanaganing hinay siya. So, diri pod nila makuan pod nila nga kinahanglan day nila mag-upgrade og automated inventory para mas mapaspas ang ilahang work. So, sa reprise phase naman is diri mag-train ang tanan nga mga diri mag-train ang tanan nga naa sa sulod sa organization and make the new process the official, or diri na nila makuan ang ilahang
gipanguan nga information nga dapat diri na ma-implement kung unsay kinahanglan buhaton. So next is the standardization and documentation. So ang standardization establishes standardized procedures and best practices within an organization, essential for in a larger software development teams or when building complex software system. Ga-support pud sila quality standard like ISO 9001:2015. So diri pod ang standardization is diri sila nga simply means nga ang everyone dapat mag-follow sa mga same method. So gakuan pod sila nga ang ilahang work gani nga kanang diri pod nila makuan nga ang ilahang work is mapapaspas og mag-prevent kanig mistakes. So for example ani is kaning sa ISO 9001 is magkuan gani sila follow sa standards para sure nga same ang quality sa tanan. So din naman is ang sa documentation is serve as a valuable documentation for a software system. They help in capturing the intended behavior and logic of the software, which can be useful for maintenance, troubleshooting, and training. So diri sa documentation naman is diri ang magkuan sila keeping all the kanaganing important information written or recorded. So ga-include pud sila, it includes all types of documents that support a process like kaning policies and checklists, tutorial and forms, screenshots, tapos link to other application, and last is useful for maintenance, troubleshooting, and training. So diri kay makuan sila kung unsay makatabang sa mga people kung unsaon. So kung ang inyong complete ang documentation, mas mapadali gani ang training and mas klaro ang troubleshooting. In short, it mas masave ang time and prevent confusion. So one of the example ani is kana ganing sa McDonald's, Jollibee is kanang bisag asa ka nga branch mo adto is pareho ra gyud gani og lasa ang mga ilang pagkaon kay ngano because kay gakuan gani sila sa standardized nga procedure nila. So kanang sa document naman na ay manuals, recipe cards, cooking time, tapos proper measurement. So even kung bago-bago pa sila crew, bisag magbago-bago pa sila crew, maka-follow gani gihapon sila sa steps because sa documents man sila magbase. So next slide is the tools and notation. When we talk about tools for modeling processes, na atay tulo ka buok nga tools, ang UML, BPMN, and flowcharts. So each tool has its own purpose, na sila kaugalingong purpose, and ginagamit sila depende on what kind of system or workflow nga atong gusto masabtan. Mura pod siya languages gani na ginagamit sa mga professionals para klaro ang explanation sa process instead of long and confusing description. First is ang UML or Unified Modeling Language. Usually ginagamit gyud ni siya sa software development. It's like kanang kuan pud ni siya, kanang universal language gani para sa mga programmers, sa mga engineers, and system designers. One of the example ani kanang if gusto nimo ipakita unsa ang structure sa system, kaning structure sa kanang system kung tapos if gusto pud nato makita og unsa nga klase-klase nga parts sa system na narabay class diagram o sequence diagram. Kani siya, if gusto nimo makita ang flow sa activities, na activity diagram sub.
Ang nindot sab sa kaning UML kay very organized gani siya, og dili ka kinahanglan mag-explain sa taas nga paragraph kay magamit naman nimo sa diagram, kay ang diagram na mismo yung ang imong kinahanglan. So mao na siya ang reason nga mas ginagamit gani siya sa mga tech nga mga kuan teams. Tapos next is ang kaning BPMN or Business Process Model and Notation. Kung ang kaning UML is for software, ang BPMN naman is more for business workflows gani kana bitaw ang mga processes sa mga kanang approving documents, tapos sa mga processing orders or kanyang maghandling po og customer request. Ang BPMN is mas gina-clear gani ang visual, na siya symbol for events, task o decision. Mas dali pod ni siya sabton kay makita nimo asa magsugod ang process, asa ang mga branches paths o ang mga possible delays. So ang BPMN is very helpful siya sa mga dagko nga companies kay klaro kaayo ang flow. So masayon pod ikuan ganin nimo ang i-improve o i-optimize ang process. So ang last is kaning flow charts, which kani siya ang simplest but pinaka flexible kay ngano ang flow chart good kay use basic shapes lang anang pareha ng mga boxes, diamonds o arrows. Tapos ginagamit niya ang mga shapes to show steps in a process. Tapos kani pod kay ang flowcharts pod kay nagamit na pod din nato sa elementary pa ta. Tapos kung mag-explain ra tag simple nga workflows like kanang magdungag ta atong ikuan ang step by steps gani siya through flowchart lang kay dali raman siya. Tapos dili siya complicated kay easy to create raman pod, tapos easy to follow ra pod. Mao nang flowchart ang very perfect sa mga kanang quick presentation or simple decision making processes. So in short, ang UML is para sa designing system, tapos ang BPMN is for understanding sa mga business workflows, and ang flowcharts kani siya ang mga simple tapos straightforward pod sa mga steps. Tapos para silang useful pero lahi-lahi ang purpose. Ang importante po ani is kung mag-choose kag tool nga makes your process easiest to understand kay tapos kani pong klaro pod ang diagrama, sayon pod ang trabaho sa tanan. Sa summary, ano siya ang mga important key takes away. So first, process modeling in software fundamentals is a structured approach to understanding, analyzing, improving the processes and workflows within our software system. So kana siya is a structured approach daw, kanang meaning mas organized na gani siya og klaro nga paagi para mas madali masabtan. Tapos nakakuha na siya ma-analyze ug ma-improve ang processes and workflows sa usa ka software system. So mauni ang mutabang nato to see the bigger picture, or mas makuha na nato ang iyahang picture sa system. So next is ang crucial role in software development, project management and quality assurance is dira pod is assurance, meaning dili ni siya optional kundi importante gid siya para mas smooth gani ang develop og para ma-maintain ang quality sa software sa. Tapos kaning provides clear visual representation of system of ang process modeling kay mas ga-provide pod also ga-provide pod siya clear visual representation of system operation. So instead of puro text or explanation ra, makita nato visually unsa ang flow, ang steps ug ang connections, ug mas dali sabton ug mas madali nato sabton siya. So ang last is
enables better communication, standardization, and continuous improvement. So, ang kuana na is enables better communication, standardization, continuous improvement. So, kay tungod kay sa diagram mas klaro gani ang sa diagram ang good kay mas klaro ang coordination sa team, tapos kanang mas standardize gani ang mga process, tapos masayon makita asa pa ta pwede mag-improve. So ang overall mauni ang purpose sa process modeling para to make system clear, tapos mas organized food siya o easier to improve. That's all. Thank you.